5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong ang Miyerkules, mamunog nga ulan nagtupa sa Iloilo City kag Bacolod City kagabi. Mamunog nga ulan kag makusong nga hangin nagtugas ang pagbaha sa pila ka barangay sa Iloilo City. Kisame sang lobby entrance sa isa ka hotel na rusdak. Veterano nga journalist kaganay Mayor gintiro patay sang ginapahayag duha ka suspect sa sulod sa iya balay sa Kalibo, Aklan. Lalaki nga nag-amok kag nagpalupok sang pusil, patay matapos sa tiruhan sa nagrespondeng atanod sa Banwa sang Kawayan. Patrol car sang Batad MPS na aksidente kag nagbaliska sa Brotac Viejo, Iloilo. Sakay nga isa ka drug suspect, patay. 3 ka pulis, pilason. Kag 1.42 pesos per kilowatt hour nga sa suko sa kuryente, ipatuman sang Eleco 1. Diskarte para makakinot sa kuryente, ibaluon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pagbaha na eksperyensya sa Iloilo kag Bacolod City kagabi bangod sang localized thunderstorms. Delivery rider na samaran sa narusda kag kisame sang lobby entrance sa isa ka hotel sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok. Madamol nga ulan na nagtupa sa syudad sang Iloilo kagabi. Sa sininga video sang isa ka rider, makitaan ang pagbaha sa pila ka dalanon sa syudad. Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, pulo ka barangay ang ginbaha bangod sa ulan. Kagabi lang gid ang nagtupa, which is the highest nga recorded naton is 147 mm sa diri sa may diversion nga area. Ang total nga amount sa rainfall in just the span of a few hours. Narumpag naman ang kisame sa lobby entrance ang isa ka hotel sa Mandurriao sa diin. Isa ka delivery rider ang nasamaran kag 3 kasalakyan ang na-damage. Sa official statement sang hotel, buhawi ang ginatudo rason sa insidente. Sa piyak sini, nagpasalig ang tagdumalahan nga nagapabilin nga maayo ang structural integrity sang building. Wala na naghatag sang pahayag ang hotel sang ginpadulungan sang news team. Apang sunod sa pag-asa, wala sila sang na-monitor nga buhawi. Ang natabo sa hotel, ang posible bangod sa kamadlo sang hangin. Dugang sang pag-asa, localized thunderstorms ang nagluntad kagabi. Hindi iniepekto sang low pressure area o kon patimaan sang pagsugod sang tig-ululan. Kung kainit siyang sa aton nga surface, ang aton nga duta, so ga-build up pa na ang moisture sa babaw sang langit. Actually, ang May abi is amugin naman na siya kung diri sa aton sa climatology sa Iloilo, amo ni siya ang bulan kung sa diin gamat amat damo ang mga thunderstorm. Makitaan man ang pagtaas ng tubig sa bahin sang Bredco Port sa Bacolod City. Pilaman ka porson sa Barangay Banago ang ginbahaan. Ang tubig nagtupong sa gutter sa dalan. Provisyo gid eh. Padaulan, provisyo gid. Lawig na mga pila na katuig. Ibuhion na nilang outlet i-clearon lang nila, balansyon nila mo na na ang tubig marikta to. Barado nga mga kanala ginatulo nagtugas ang pagbaha. Tunda mo gid siya basura. Engineering works gid siya ang kinanglan naton kay maski ano na mo kalimpyo, it's because nga wala gani outlet. Mas supon man siya po ng basura. Liwat nga igases ang City Engineer's Office ang lugar agon mapangitaan sang permanente nga lagyan ng tubig sa tion nga magbaha. Upod Germel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapusugin bawian sang kabuhi ang 89 anyos nga anay mayor sang Aklan kag veterano nga journalist nga si Juan Dayang Oconjani matapos ini ang ginsulod sa iyabalay sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan kag ginluthang. Natabong insidente kagabi. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagalantaw sang telebisyon ang biktima sang nagluntad ang pagpangluthang. Ang mga suspect ang ginaligar sakay sang motorsiklo nga gilayon man nga nagpalagyo matapos ang krimen. Ang biktima ang nag-angkon sang igo sa iya liog kag likod kag indeklarar nga patay na sa nagabot sa Dr. Rafael S. Tumbucon Memorial Hospital sa Kalibo. Sa kaangot naman mga kapuso nga balita, atong subong makaupod ang reporter sa Barangay RU Super Radio Kalibo nga si kaibahang Darwin Tapayan. Darwin?
Jert, padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan sa Kalibo kag sakla ng pagpatay kay Juan Dayang nga anay mayor sang Kalibo kag isa ka veterano nga journalist. Nagakanusbo ang mga mata kakilala kag mga kaugdanan sa media ni Juan Dayang o Johnny kaangot sa pagpatay sa iya kagabi sa tulod ng iyang balay sa barangay Endagaw, Kalibo, Aklan. Kadungan sini ang panawagan sang hustisya para sa iya dinangatan. Padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan ang insidente. Apang base sa payag sang sekretarya sang biktima sa kapulisan, Ansi Tiniquintiro, may natulupangdan sila nga makadulududa nga mga lalaki nga sakay sang motorsiklo nga nagalibot-libot sa ila balay. Gilayon man nga nagpadulong sa Kalibo ang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga si Brigadier General Jack Wangki para tutukan ang ginapatigayon nga investigasyon kag mapadasig ang pagtul para sa krimen. Nagabot man sa Aklan si Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Jose Torres para magpalabot sang pag-unong sa mga imatas ni Dayang. Wala na sang asawa si Dayang kag ang anak sini ang dito sa Manila sang nagluntad ang krimen. Si Dayang ang naging OIC Mayor sang Kalibo sang 1986 to 1987. Nanging kolumnista manini sang mga national nga payagan kag Chairman Emeritus sang Aklan Press Club kag sang Publishers Association of the Philippines. Ginataon naton ka assurance sa aton nga mga pumuhuyo, especially sa atong media partners, dahil nga mga kaso hindi naton dapat tugugan, especially concern naton do peace and order. Nagikan diri sa Kalibo, Aklan, Darwin Tapayan, 1 Western Visayas. Madamo gid nga salamat sa update kay Bahang Darwin Tapayan. Mga kapuso, sa iban pa nga balita, lalaki nga nag-amok kag nagpalupok sang pusil patay matapos gintiro sang barangay Tanod sa Banwa sang Kawayan. Si Eileen Pedreso nakatuto. Nagresulta sa kamatayon ng pagpamiesta sang 38 anyos si Elson Sabordo matapos natiruhan sa barangay Inayawan, Banwa sang Kawayan, Lunes ang kagahon, Abril 28. Sunod sa kapulisan, antis ang insidente, nag-amok sa dala ng biktima. May bitbit ining kapusil kang nagpalupok, rason nga naigo sa kamot ang 46 anyos na si Juliet Aniñon. Ginagaw sang nagresponde nga tanod nga si Rafael Diasis ang armas ng biktima kag gintiro ini sa makapila ka beses. Gilayon ini nga nagpalagyo matapos ang krimen. Ang ato ng biktima, hubog na siya. Nang talon, pagkabalo niya, ginagaw niya ang armas ng atong biktima. Sang naagaw ng armas, amo na naging tiro sa atong biktima. Patay naman sa pagpangbuno sa sulod sang baitihan ang 35 anyos si Edgardo Hinubata sa barangay Tapi, Kabangkalan City, Domingo sang kaagahon, Abril 27. Sunod sa kapulisan, may naglungtad nga komosyon sa tunga sang biktima kag wala pa makilalaan nga suspetsado. Nabunan sa tiyan ng biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. Nasapuan sa gingkutkot kabuho sang poste ang bangkay sang construction worker nga si alias Ronald sa barangay Kumaliskis, Don Salvador, Benedicto sang Lunes, Abril 28. Sunod sa kapulisan, ginpahayag na nag-inom-inom pang biktima upod ang grupo sa mga construction worker. Posible nahulog sa buo ang biktima kag nakabunggo rason sa iya kamatayon. Wala naman sa nakita nga foul play ang kapulisan sa insidente. Ginabulubanta yara sa 5 katapak ang kadalumon sa nasambit nga buho. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sukot sa presyo sang kuryente sa pila ka electric cooperative sa Iloilo, nagsaka. Pila ka konsumidor dismayado. Si John Sala nakatutok live sa barangay Kagbang, Uton, Iloilo. John? Jert, agwantahon na lang kuno sa mga konsumidor ang tuman kapaang sang tiyempo bangod kinot sila sa paggamit sang appliances takip ng aircon kag electric fan bangod sa padayon nga pagsaka sang per kilowatt hour sang kuryente. Nagapaidalom sa dialysis si Manang Susan gan imasamini nga nagapahuway kun udto kag nagapa-aircon o kun electric fan. Sang napatian sini nga nagdugang naman sang 1 peso and 42 centavos ang iliko uno sang sukot per kilowatt hour sa residential consumers. Agwantahon na lang kuno sini ang kapaang. Off Tina-off ang kaya nga i-off tapos kung mag-ano dyan, i-off lang naman sa temprano. Alin sa 12 pesos and 71 centavos per kilowatt hour sa bulan sang Marso, yara na sa 14 pesos and 13 centavos sa bunga Abril. Sunod sa iliko uno ang pagpasaka sang sukot ang bangod man sa nagsaka ng mga balayran sang kooperatiba. The fact remains nga during summertime, ga-increase yan. Right? Kung pag gusto-gusto lang, gusto kong mag-increase,
Ang saka sa sukot ang hindi problema para kay Manong Giovanni. Apang kuntani, mabatyagan man kuno nilang mas maayo nga serbisyo. Sa isa ka daw, katatlo sila mag-burnout kisa eh. Tapos siga patay, siga patay. Magluwas sa Eleco 1, nagpasaka man sang sukot ang Eleco 3. Halin sa 9 pesos and 73 centavos per kilowatt hour sang Marso, yara na ini sa 13 pesos subong Abril. Pagsaka man sa mga balayran sa kooperatiba ang ginatudlo rason sa tagdumalahan. Apang ginareklamo sang Eleco 3 ang dugang mga ginasukot sang NGCP kaangay sang mga ancillary services. Ang aton sining pananawan ang tanan nga cost kaya nga dapat improve their services. Ginabasa nila sa consumers natin para kita mabayad. Apang suno sa National Grid Corporation of the Philippines, ang tanan nga mga ginasukot nila ang aprobado sang Energy Regulatory Commission. This is also consistent sa approve man ni ERC, no, ni Energy Regulatory Commission, kay nag-defer sila anay last March 2024 for that billing. So buong ginaalaw nila balik. That's why nag-kolekta naman liwat. Ginaabi-abi naman sa NGCP ang desisyon sang Eleco 3 nga magpasaka sang reklamo o kung maghimo sang legal action. Jert, bangod summer na, kalabanan sa mga estudyante ang wala na sang klase. Gani panawagan sang NGCP sa publiko, ilabi na sa mga estudyante, kaga sa mga kabataan, ngalikawan ang pagpalupad sang burador malapit sa mga transmission lines. Bangod kung masangit ang mga ini, nagatugas ang aberya nga nagaresulta sang maintenance activities. Jert? Maraming nga salamat sa update. Kapuso John Sala. 18 ka barangay nga magapaindis-indis sa paghimo sang float sa 53rd Carabao Carosa Festival sa Banwas, Sampavia nagapanghanda na. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Liwat nga magapaindis-indis ang mga barangay sa Banwas, Sampavia, Iloilo sa ika-53 nga tuig sang Carabao Carosa Festival. 18 tanan ka barangay ang magapasakop sa parada kag karera sa mga Carabao sa May 3. Ang defending champion nga barangay Pagsangaan masako na sa pagdekorar sang ila float. After sang parade may race kami kag actually ang 18 barangays may contest pagid kami sa amon nga costume nga naga-complement sa amon nga karosa decorations. Konsepto subong nga tuig amo ang paggamit sang lubi. Tanan nga parte sang puno sang lubi pareho sang bulak, bunga, sanga ang ginagamit sa pagpatahom sang karosa. Ginabululigan naman ini sa mga residente. Gin-feature man namon ang products ang pagsangaan. Like the munggo, the humay, actually may humay pa kami di ibuta. Samtang ang mga Carabao sa mga kabaranggayan ang ginakondisyonan nila agud makakarera. Balantayan naman ang mga kapuso artist nga Sunday Max Collins, Ara San Agustin, Kelvin Miranda at Pipita Curtis sa Kapuso Fiesta sa May 4, 7:30 p.m. na magadala sang kasadya sa mga pavianhon. Iniimbitahan ko po kayo na samahan kami sa exciting na Kapuso Fiesta para sa Carabao Carosa Festival. See you there mga kapuso! Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Patrol car sa Batad MPS na aksidente kag nagbaliskad sa Barotac Viejo, Iloilo. Sakay nga isa ka subject sa buy-bust operation, patay. 3 ka pulis, pilason. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagbaliskad sa bakante nga lote sa Barangay Natividad, Barotac Viejo ang patrol car sang Batad MPS matapos maaksidente kaina sang kaagahon. Halin sa Campo Delgado sa Iloilo City ang patrol car nga ginamaneho ni Master Sergeant Renante Fuentes matapos nga ginpa-examine ang recovery sa drug buy-bust operation. Base sa investigasyon sang kapulisan, bangod sang pagbubo sang ulan, madalom ang tubig sa kalsada. Nagaagsig ang tubig sa windshield sang patrol car, rason nga nadulaan sang kontrol ang driver. Nakabunggo ini sa poste kag nag-awa sa kalsada, rason nga nagbaliskad. Kung kumakumayo kayo, tingin mo kayo diretso ang patrol. Instead nga magdiretso, nag-atras ang patrol dito, umatras dito sa kintumbahan sang poste nga nautod. Resulta, ginbawian sang kabuhi ang isa sa sakay sang patrol car nga si John Baldomero nga subject sa buy-bust operation. Samtang pilason ang 3 ka pulis nga Sunday Master Sergeant Renante Fuentes, Master Sergeant Francisco John Aricaya kag Corporal Joseph Asturias nga nakaangkon sa mga pilas sa lawas.
Ginaimbestiga na sa Iloilo Police Provincial Office ang aksidente. Santo sa Standard Operating Procedures sang kapulisan pagkatapos proseso sang drug buy bust operation. Gilayon nga dalon sa Regional Forensic Unit ang recoveries para sa laboratory examination kag ipaidalam sa drug test ang arestado. Parts ng aton nga ginakandak investigation kay para malantaw naton kung anong pala mga pwede nga mga adjustment of ground naton nga hindi man naton ma-violate ang policy sang aton sining layi. Ginahulat pa ang desisyon sa pamilya sang napatay nga biktima kung magapasaka sa reklamo. Ginadetermine naman ang liabilidad sang driver nga pulis sa natabo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Arestado ang duwa ka suspect sa operasyon sa BCPO CDEU sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ginkilala ang mga suspect nga sanday July Gustilo nga isa ka high value target kag Antonio Pasustento Jr. nga parokyano sang subject. Na-recover ang 270 grams ng suspected shabu nga nagabalor sang 1.8 million pesos. Matapos nagpalagyo kag ginpalukpan pa ang kapulisan nga nag-operate sa iya, nagsungka ang drug personality nga si Nino Castro, 33 anyo sa barangay Singkang Airport. Nakuha ni isang hindi lisensyado nga kalibre 45 nga pusil nga iya gingamit sa pagpalupok sa mga operatiba sa drug buy bust operation sa barangay 35. Si Castro ang anay preso bangod man sa droga kag nahilway bangod sa plea bargaining agreement. Sa iban pang balita, masobra 1,000 ka pre-registered SIM cards na kumpiskar sa isa ka lalaki sa Iloilo City. Mga SIM card posible gamiton sa pagpang-scam kag vote buying sa eleksyon suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutok. Arestado ang 27 anyos nga lalaki nga ini matapos nakuhaan sa masobra 1 bilyon ka pesos nga balor sang illegal nga subscriber identity module kon SIM cards and traffic operation sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 nga ginpatigayon sa Fort San Pedro, Iloilo City sa tong April 26, 2025. Ang suspect nga ginkilala kay James Cabalhin, residente sang Leyte. Suno sa RACO 6 nagalabot sa 1,000 ka pesos ang balor sang kada isa ka SIM card. Tuman ka mahal kumpara sa normal lang sining bili nga mabakal sa presyo nga 50 to 100 pesos. Suno sa RACO 6 nakatransaksyon nila si Cabalhin online kag nakasugtan nga diri sa Iloilo City patigayunon ng transaksyon. Magluwas sa pagpanuntod ako man ang posibilidad nga gamiton ang mga pre-registered SIM card sa vote buying. Ang mga ngalan kag credentials na gingamit sa registration himo-himo lang sa mga nag-ubra sinisuno sa kapulisan. Nanarisari nga mga telco ang gingamit sa mga illegal nga SIM card gani wala na inigin patpat sa kapulisan. A certain leader or coordinator or kahit yung si politician mismo ay pwedeng magpumili ng yung maraming registered SIM cards. Mas madali, di na sila, mahirapan silang ma-identify doon kasi naka-register na eh. Not unless kung huli sila actual. Ginkaalarma naman sa COMELEC Iloilo ang posibilidad nga gamiton sa vote buying ang mga SIM card. Gani ini ang ginatutukan sa otoridad. In-acknowledge naton and recognize naton ang threat niya sa integrity sang conduct sang elections naton. The act of selling a registered SIM card or using a registered SIM card which does not belong to you is punishable by law. So please, maghalonggit kita kay damo na gid subong nga panunto, especially kapalapit na ang eleksyon. Ang sospek ang nagapakatubang sa reklamo nga paglapas sa RA 11934 o kon Subscriber Identity Module Registration Act nga may kaangtanan sa RA 10175 o kon mas kilala sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, sa May 2 na ang Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2025 nga hiwaton sa Pasay City. May delayed telecast ni sa GMA sa May 4, alas 9 sang aga kag alas 8 naman sang gabi sa GTV. Masobra 60 candidates ang mga paindis-indis para makuha ang corona, lakip na si Sparkle Beauty Queen kag Reina Hispano-Americana 2017 Winwin Marquez. Magatambong sa kompetisyon ang Miss Universe Continental Queens. Lakip si Miss Universe Philippines 2024 kag reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo. Si Chelsea ang magakorona sa magadaog nga Miss Universe Philippines 2025 nga mo ang magatiglawa sa pungsod sa Miss Universe 2025 pageant sa November 21 sa Bangkok, Thailand.
Matapos nagwa sa makadali sa Philippine boundary, ara naliwa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area malapit sa Mindanao. Nasiplatan ini kay nasang aga sa kalayuon nga 920 kilometers na sidlangan sang Southern Mindanao. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo sa sulod sa 24 oras, apang padayon nga bantayan ang posible pagbago sa masunod nga mga inadlaw. Magluwas sa LPA, padayon ang pagluntad sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ kag easterlies o kon ang mainit nga hangin. Subong nga adlaw naglabot sa 47 degrees Celsius ang pinakataas nga heat index nga posible nga maeksperiensyahan sa pungsod. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansas ang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa iban nga lugar gani mangin alerto sa posible baha o kon landslide. Mga residente nga nag-i-star sa kilid sa Binalbagan River nagakahangawa sa ila ikayong lawas bangod sa baho nga ginatuga sa molasses spill. Yari ang balita ni Eileen Pedreso. Dako ang ginahatag nga bulig sa Binalbagan River sa palangabuhian sa mga residente sa barangay San Jose, Binalbagan, Negros Occidental. Sunod sa residente nga si Tatay Edgardo, diri siya nagapamunit sang isda agud may ipakaon sa iya pamilya. Dako ang bulig sa mga gusto ako kami obra, amo nga mo sudan gusto ama kapamunit makarebe kami sing amon de pangudaan. Ini na ang sitwasyon sang suba matapos ang nagluntad nga mula sa spill sa tinalikdan nga Abril 19. Malubog, mahigko, kag may maisog nga baho. Perwisyo, sunod sa mga residente, ang maisog nga baho nga gintugas ang molasses nga nag-ilig sa suba gikan sa isa ka sugar milling company. Sakit gid sa dughan mo kami halalo kami mga balatiya sa hapo amo ng problema sa mga bataan sa mga kalain gid damo gid ka man kalain puro pumirog na puro gid bukal sobra bukal hindi mo don ito gabaro kaya mo tiyan ka. Ini man ang ginaantos sa 66 anyos nga si Marieta. Baho gid kayo gani. Gano lain siya mo gisa. Padayon ng cleanup drive kag clearing operation sa suba nga naapektuhan sa molasses spill. Magluwas sa ginhatag nga ayuda hingyo sa mga residente sa kumpanya kag sa LGU nga mapadasig ang pagtinlo sang suba. Kung i-assess naton bilin ko gamay-gamay na gid lang, no? Kay apat ka barangay ka binuligay naman. Wala man niya damage sa property, spillway nito sa Binalbagan River. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga nadakpan nga nagapang vandalize ang road signage sa Haro, nakuha sa suspected marijuana. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Naaktuhan ng 24 anyos nga si Sean Ryan Angelino nga nagpang-vandalize sa road signs nga nahamtang sa Lopez Haina Street, Haro kahapon sa aga. Gilayon ini nga gindala sa Barangay Hall apang sang ulihi. Naglisensya nga magbanyo. Sang ginchekyar, dito nakitaan nga may dala ini nga suspected marijuana. May ginaboy sa sulod sang basurahan. So pag-check nila, kita nila may sachet sang marijuana. Alleged nga marijuana kag isa ka improvise nga tube. Si Angelino ang nakaagi na preso sa Police Station 1 sa kaso nga pagpangawat. Na-recover man sang kapulisan ang mga pentel pen nga gingamit sang suspect sa pagpang-vandalize. Posible sunod sa kapulisan nga may mga kaugdanan pa ang suspect o kung grupo. Apang ginedetermina pa kung miyembro ini sang gang. Kulang taon na to ng mga vandalism ginagamit yung word. Do the same sa mga iban nga mga mga ginpangbanda sa sitio. Posible ko rin. Nagapangatubang sa Angelino sa paglapas ng City Ordinance angot sa vandalism kag RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas.
Binawian sa kabuhi bangod sa dako nga samad si Eliog ang 53 anyos nga tanod sa barangay Talayata, Igbaras, Iloilo nga si Jose Edwin Espada matapos sinang ginlabo sa yaman lang 27 anyos nga hinablos nga si alias John. Base sa investigasyon sa kapulisan, ginpalapitan lang ini sang suspect nga may dala nga binangon kag ginlabo. Wala man sang hiligutanon sa tunga sang duha. Madasig man nga nalagyo ang suspect matapos ang krimen apang inenadakpan sa isa ka barangay sa Miagao. Ginahulat pa ang desisyon sa mga himata sang duha kun bala magapasaka ang mga inis ang reklamo o kun hindi. Nasapuan nga patay ang 34 anyos nga si Rostom Leonora sa barangay Madong Haniway ang biktima nga nagalibod sang uga may igo sang bala sa nato nga bahin sang Yalawas. Natabuan naman nga wala sang tawo sa lugar sang matabo ang insidente. Nagapadayon pa ang investigasyon sa Haniway Police. Love triangle ang ginasundan nga motibo sa krimen. Patay ang 46 anyos nga backrider sa motorsiklo nga si alias Cyrus. Samtang pilaso naman ang driver nga si alias Arjon, 24 anyos, matapos maglapaw ang ilang motorsiklo sa kurbada nga bahin sa barangay Orong, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, posible nga madasig ang pagpadalagan sang driver kag nawadaan sang kontrol, rason nga nag-overshoot. Bangod sa impact na kaagom sang pilas sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang backrider, mga minor naman nga pilas ang naagom sang driver. Mga kapuso, masobra 50,000 katurista ang ginalauman sa Malay LGU nga magadagsa sa Boracay para sa Love Boracay 2025. Nagsugod sa Abril 25 tubtob Mayo 4 ang mga aktibidad sa isla sang Boracay. Lakip na mga sporting event kag party, kaupo na mga national kag international performers. Bangod ginalauman ang pagdagsa sa mga turista, nakaplastar na ang security plan sa isla, ilabi na sa mga terminal, establishmento kag beachfront area. Sa piyak sini may mga environmental activity man agud matipigan ang isla sang Boracay. Itong kasi ang Love Boracay may sense of responsibility na diba? So we have to care, love and care ang natin sa Boracay. Every tourist dapat we have the responsibility na lang enjoy ka lang yan, but at the same time, mayroon ka din ang contribution para sa ating kalikasan. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.